kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kahit 2 beses nang ginisa sa Senado si Bamban Mayor Alice Go, ay patuloy pa rin itong palaban sa Senado. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Your Honor, sorry po. I think may minutes po dapat sila for that na wala po talaga po ako doon. Hindi po ako yung nag-apply po. Binakbakan ito ng binakbakan ng mga senador dahil sa komplikado nitong mga rason patungkol sa kanyang pagkatao. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. No, However we're po, not talking about pinalaki po ako sa imperfections farm. or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Wala po talaga No, I'm not akong maalala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Eh, ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta, tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. Kahit na gano'n na ang inabot ng mayor sa mga senador ng Pilipinas, ay patuloy pa rin itong lumalaban dahil naninindigan ito na siya'y Pinoy at hindi papakawalan ang pagiging alkalde ng Bamban. Sa tulong ng kanyang abogado ay kanila nang hinahamon ang mga nag-aakusa na patunayan nilang peke ang mga dokumentong hawak ni Alice Go. Papatunayan namin na Pilipino si Mayor Alice Go. Meron siyang birth certificate. Yung sinabi niya, totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Tignan niyo yung birth certificate, nakalagay occupation ng kanyang nanay doon, a housekeeper. Meron siyang Filipino passport, wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng ano dahil kahit anong pilit sa kanya. Dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. Mukhang mahihirapan pa dito ang mga nag-aakusa dahil noon pa man ay talamak na ang pagbibigay ng totoong passport at birth certificate sa mga dayuhang incheck na nasa Pilipinas. Ang problema ay hindi kinakalkal ang mga sindikatong nakaupo sa pagbibigay ng mga authentic documents sa mga dayuhang nag-apply nito. Isa lang ang rason sa lahat ng mga ito: pera, pera, pera. Lahat ng ito ay kapalit ng pera. Dapat na mapatunayang may mga sindikatong nag-aaproba sa mga dokumento ng mga dayuhan para palabasing mga tunay silang Pilipino. Maliban sa nasyonalidad ni Alice Go na gustong tumbukin ng Senado kung totoo ngang siya ay isang Pilipino, ay kanila ring gustong bulatlatin ang partisipasyon nito sa Pogo, kung saan ang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban ay iniuugnay kay Alice Go. Bago ang pangatlong Senate hearing ni Alice Go, ay magsasagawa muna ang Senado ng isang executive session. Ibig sabihin, nasarado sa publiko ang mangyayaring session. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, posibleng dadalo sa executive session si Alice Go, pero posible ring hindi. Dagdag pa ng senador na may mga bagong intel agencies na gustong magbahagi sa kanilang komite ng mga bagay na makakapagdiin sa mayora patungkol sa alikasyong sangkot ito sa malawakang sindikato sa Pogo sa Tarlac. Punterya din ng senador na alamin ang punot dulo ng hindi may paliwanag na kayamanan ni Alice Go. Kahit puro hindi alam at wala kong matandaan ang mga sagot ni Alice Go sa Senado, ay hindi pa rin makuha-kuha ng mga senador na madiin talaga at mapatunayan si Alice Go ay hindi Pilipino. Dahil na rin ito sa hawak niyang mga totoong dokumento, katulad na lang ng kanyang passport na makailang beses nang na-renew at makailang beses na rin siyang pumunta ng ibang bansa at nakabalik ng Pilipinas nang walang problema. Kaya mahirap talaga madiin ito kahit na klaro ang mga nakikitang discrepancies sa kanyang mga statement. Pero
Ang madugo ay ang patunayan na hindi siya Pilipino dahil sa peke ang kanyang mga dokumento. Mahirap ang argumento na ito dahil hawak ni Alice Go ay totoong mga dokumento na inisyu sa kanya ng mga ahensya ng ating gobyerno. Pagdating naman sa kaugnayan nito sa Pogo ay siguradong dadaan pa ito sa husgado at nakadepende sa mga maibibigay na ebidensya ng mga nag-aakusa kung gaano ito kalakas para makumbinse ang hukom na si Alice Go ay sangkot sa mga ilegal na gawain ng Pogo. Dahil sa korupsyon sa ating bansa ay nakakatawang pinaglalaruan na lang tayo ng mga dayuhan kahit bago pa man nangyari itong kaso ni Alice Go. Hanggat hindi matigil ang korupsyon sa gobyerno ay siguradong mananatiling may mga kasong katulad nito. Hanap mo ba ang smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions, at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya kaibigan, FeliQ Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang magka-smartwatch ka. Itry mo na to kaibigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness courses at marami pang iba. I-order mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Samantala, pakinggan ang mga aligasyon ng Senado kay Alice Go na siya ay pinagdududahang kasabwat sa Pogo at sa hindi may paliwanag na sandamakmak na kayamanan nito. Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para mag-apply Sige po. po. Anyways, iwan Opo. muna natin kasi ito yung formal records. Yun yung statement ho ninyo. So ito po ang aming ikinagulat sapagkat noong 14th of March, kami po ay inabutan ng Tarelco ng isang notice na kami na ang compound ay nagkakautang ng kung hindi bababang 14 million po yata. So ilang milyong pagkakautang at nakapangalan po mismo kay Mayor Alice Guo ng Pandan, Bamban. At isa nga po sa produkto ng aming paghuhukay ay meron kaming nakitang isang sasakyan sa loob na nakapangalan sa isang nagngangalang Alice L. Guo na isang limited edition na Ford Expedition yata kung di ako nagkakamali. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. Alam niyo po ba na ang kasama niyo sa Baofu ay mga taga-Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga-Fujian sila? Hindi ko po alam taga-Fujian sila. Ang alam ko po si Huang Ziyang, hindi po taga-Fujian somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Ziyang. Sino mo nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1,000,000, minsan 2,000,000. Gaano kadalas Depende yung po. 500,000? Gaano kadalas yung 1,000,000? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam. Pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Pero marami kang dump truck. Nasa Yes. pangalan mo lahat. Yung dump truck po, opo, nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano yung binigyan ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa akin ng tatay ko po yung kalahati po nung pangbayad po ng helicopter. Kalahati. Opo. Kasi ang nakalagay dito, 60 million pesos. Your Honor, nabili po siya less than $1 million po. Yung dollar po nung time po na nabili po is kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Hindi po ako nakarating po ng China ng 16 times po. Hindi lahat naman China may ibang 16 times kayo magkasama.
Bumiyahe. Possible po na 16 times po, pero sa China po wala po. Ilang beses kang sumama sa kanya sa China? Sa China, ma-check nyo rin naman po sa record, baka once or twice. Hindi pa lalampas ng 3 beses po. Ang dad mo ba involved sa Baofulan? Hindi po. So ito negosyo mo lang. Opo. At Daddy ko po, hindi po At kasali. kanina narinig ko sinabong pinahiram ka ng pera. Your Honor, binigyan po niya ako. Binigyan ka ng Opo. pera para bumili ng lupa. Binigyan po niya ako, actually in fact, binigyan po niya ako ng pera pang-invest. Ang lagi po niya sinasabi sa akin, ako lang po mag-isa. At pangalawa po, ayaw po niya ako pumasok sa politika. Kaya gusto niya, ipatuloy ko na lang daw po yung negosyo. Ikaw, naniniwala ka bang magtatagumpay ang Senado laban kay Alice Go? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.